Mga kwento ni Felmo. Hanggang sa namatay ang ilaw, biglang may tumakip sa bibig ko. Isang kamay na sobrang lamig nun. Hindi ako nakakagalaw na para bang nakayakap din ito sa akin. Kahit anong pagpupumiglas ko noon ay hindi ako nakakawala. Hanggang sa bumulong ito. Katulad noong boses na narinig ko. At ang sabi ay lumayas daw kami sa pamamahay na ito. Dahil kapag hindi, lahat kami mamamatay. Pagkatapos lang magsalita noon ay doon na ako nakawala. Kasabay naman ito ang pagbukas ng ilaw. Umiyak ako noon. Sabi ko ano ba talagang problema at ginagambala nila ako. Maging hanggang sa mga sandaling yon ay kinimkim ko lang. Sa mga sumunod na araw ay wala naman ang pagpaparamdam pa. Akala ko'y tinatantanan na ako noon kasi nga umabot na yun ng halos 1 buwan. Hanggang sa isang umaga, may tumawag sa pangalan ko. Nasa kusina ako noon. Sa may bukana ng pinto ako nakaupo. Bali may pinto din kasi sa likod. Kaboses ni ate ang tumawag sa akin. Para bang nagmamadali. Basta pinapaakyat niya ako sa bahay. Ako naman ay bilang masunurin kaagad ding pumanhik. Pero habang hinahakbang ko ang bawat baitang ng hagdan, kinikilabutan ako sa mga puntong ito. Hindi na kasi ako nakakaakyat ng bahay. Parati na lamang ako noong nasa baba. Nasa bukana naman ang hagdan ng pinto ng silid ni Ate Moira. Tinanong ko siya kung anong problema niya. Pero walang sumasagot. Paulit-ulit kong kinakatok ang pinto pero walang nagbukas nun. Kako sa sarili ko, sinasakyan na ng ate ang mga pangyayari. Tinatakot niya ako. Bad trip ako nun. Puwersahan kong binuksan ang pinto. Hanggang sa nakapasok ako pero wala namang tao. Nagsisimula na akong mabagabag. Umiigting na ang kilabot sa katawan ko nun. Lalabas sana ako pero narinig kong muli ang boses niya. Wika nito ay saan daw ako pupunta. Pinakinggan kong maigi kung saan galing ang boses hanggang sa tila ba nasa loob ng aparador. Nakarinig pa ako ng mahinang kalabog. Sabi ko susuntukin ko talaga mukha ng ate kapag nagalit ako ng gusto. Pero tumawa. Tumawa ng tumawa ito at sinabing duwag daw ako nun. Kaya kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Nahamon ako. Mabilis kong tinungo ang aparador. Mas malaki ang aparador sa silid ni ate pero hindi katulad nung nasa isang silid pa ako. Yung parang 3 nakatayong kabaong kasi yun. At ang gitna ay may salamin. Hinatak ko ang trangkador pero kumalampag lamang ito at hindi ko mabuksan-buksan. Paulit-ulit ko namang naririnig ang boses ng ate nun. Duwag daw. Duwag. Mas nagalit ako pero nang magawi ang tingin ko sa lamesa, wala doon ang bag ng ate. Doon na nagsitayuan ang malahibo ko. Alam kong wala si ate sa bahay. Umalis ito kasama ng kanyang mga kaklase. Doon ko lang naalala ang lahat ng makitang wala ang bag niya. Maliit yung bag na ito na panggala. Sling type na kulay yellow. Araw ng Sabado yon at sa mga puntong ito ay angat na ang araw. Tumakbo ako ng mabilis palabas ng silid. Pero biglang nagsara ang pintuan. Kasabay nito ang pagbukas naman ng aparador at kitang-kita ko na may biglang gumapang. Babae na sobrang itim yon. Yung buhok ay sumasayad sa may sahig. Mabalahibo siya. Para bang aliwas. Ganon na ganon. Sinong hindi matatakot sa ganon kapangit na nilalang, di ba?
May tinig pa itong parang huni ng tuko. Kasabay naman noon ang pagalawan ng mga gamit at kurtina. Mahinang gumagapang ito patungo sa akin noon. Nakaangat ang siko at tuhod. Nagsusumigaw ako noon. Tinatawag ko ang pangalan ni Mang Bidido. Humihingi ako ng tulong. Hindi ko talaga mabuksan-buksan ang pinto. Hanggang sa pagsilay ko sa nilalang. Nasa may paanan ko na banda. Dama ko ang paghawak niya sa akin at unti-unti itong tumatayo. Napasalampak ako noon sa may dingding. Kitang-kita ko ang pag-ahon niya at yung buhok. Sumagi pa sa balikat ko. Ang tangkad niya. Nakadungaw sa akin. Hindi ko makita ang muka. Hanggang umabante ang ulo nito at doon ko na nasilayan ng mga matang kulay berde na may halong pula. Nag-uugat ang mga matang yon. Itong mga buhok niya ay nakapayong sa ulo ko. Nakatingala ako nun sa mukha niya. Habang nangyayari naman ito ay hindi ko alam pero naninigas ang katawan ko. Hindi ako nakakagalaw. Inilalapit noong nilalang ang mukha niya sa akin. Bumuka ang bibig nito at tumulo pang laway sa mukha ko noon. Hanggang sa nagbanggaan na ang mga noo namin. Dito ko narinig ang boses na para bang bulong. Yung tipong hindi naman gumagalaw ang bibig niya pero may namumutawing boses noon. Apo! 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 3 beses niyang sinangbit ang katagang apo. Tapos sa huli, karugtong na noon ang apo daw ako ng tagapaglikha niya. Dinilaan ang mukha ko. Damang-dama ko talaga ang malamig ng pagdagpi ng dilang kulay itim sa pisngi ko noon. Maya-maya'y bigla akong sinakal. Inangat. Hindi na nakasayad ang mga paa ko sa sahig. Ang pagkakasakal niya ay pahigpit ng pahigpit at nahihirapan na akong huminga. Ang nakakawindang doon, nahahawakan niya ako pero hindi ko siya mahawakan. Dama ko pati yung buhok niya, pero tumatagos lamang ang kamay ko. Sinubukan ko kasing manglaban. Hanggang sa maya-maya ay tumawa ito ng tumawa. Tumilapon na lamang ako bigla doon sa mahigaan ni Ate Moira. Doon palang naglaho ang nilalang na yon. Muli, tanging iyak lang ang nagawa ko. Akala ko'y tapos na. Pagkababa ko noon at pagpasok sa silid ko, may nakatayo na 2 anino sa harapan ko. Hindi ko mapigura gawa ng maiitim lang. Walang mukha. May kakaibang tinig ito. Para bang ahas na umeeko. Kasunod naman noon ang boses na pamilyar sa akin. Ito yung tumataboy. Lumayas daw kami sa pamamahay nila. Dito ay nawala ang takot ko. Hindi ko alam pero imbis na matinag at mangilabot, nabadtrip ako. Galit na galit ako, Sir Seth. Walang mapaglagyan ng galit na yon. Sumigaw ako. Sinigawan ko sila. Ano ba? Kayo dapat yung lumayas. Kung sino man yung sinasandalan niyo dati, lola ko siya. Apo niya ako. Wala kayong karapatan dito. Kayo yung magsilayas. Desperado na ako nun. Kaya ako nasabi ito. Natunaw na yung takot ko na para bang kandila. Hinamon ko baka na magpakita sila. Dapat yung kaya kong mahawakan dahil makikipagsuntukan ako. Naglaho ang mga yun na para bang alikabok lang. Nagwala ako sa loob ng silid. Inis na inis ako noon. Kinagabihan na hindi ako lumabas. Narinig kong nag-uusap sila nanay at tatay sa may sala. Baka daw tulog ako noon. Gisingin dahil maghahaponan na. Tinawag ako ni tatay pero hindi ko siya kinikibuan. Nakita kong sumimangot ang kanyang mukha.
Lumapit at tumupo sa may higaan nun. Nagtanong sa kung may problema ba ako. Umiling ako at sinabi kong wala at kung meron man, wala din silang maitutulong. Ano ka ba? Anong walang maitutulong? Magulang mo ako. Sige na, anong problema? Yun pa din po yung problema ko. May nagpaparamdam, Tay. Sinasaktan ako. Kanina lang inakala kong nasa itaas si ate. May tumawag tapos pagtungo ko naman dun, may halimaw. Sinakal pa ako. Tingnan niyo sa leg ko at baka nagpantal. Ay naman daw kay tatay, wala naman umanong pantal sa leg. Bukas daw ipapatingin na ako sa doktor nun. Baka kasi dahil sa takot, naapektuhan ng paningin ko at higit sa lahat, ang utak ko. Hindi ako baliw, Tay. Bahala nga kayo. Kung alam niyo lang yung sikreto ng bahay na to. Si Mang Binido may sinabi sa akin. Mangkukulam si Lola. Kaya pinamamahayan yung bahay natin ng mga elemento. Hindi kagad nakapagsalita si tatay. Hinapuhap lamang ako sa likod nito tapos nagsaad na kakausapin niya si Mang Binido. Lumabas na ito ng silid. Habang nangyayari yun ay inaaya akong kumain. Hindi ako kumibo. Hindi ko alam kung kinausap nga ba ni tatay ang matanda. Gawa ng hindi talaga ako lumabas ng silid nun. Tingin ko hindi kinausap Dahil kung kinausap pa, sasadyain ako ng tatay pagkatapos. Malinaw na may pagkukulang ang mga magulang ko sa puntong ito. Hindi sa luho dahil may kaya naman kami. Kung hindi ang oras para sa amin ng ate ko. Dati pa ay workaholic na talaga sila ni nanay at tatay. Abala palagi. Umaalis sa umaga, gabi na akong umuwi. Bagay na nasanay naman na ako nun, maging si ate. Lumalim na yung gabi. Habang nakahiga sa katre at nakayakap sa malaking unan. Bigla na lamang may humatak sa paa ko. Nalaglag ako sa may higaan nun. Eto na naman. Kinukulit na naman ako. Nagsisisigaw ako ng mura nun. Malakas. At ilang sandali lang ay narinig ko ang pagkalbog ng railing sa itaas nun. Kasabay nito ang pagsigaw ng nanay na wag daw ako mag-ingay. Para akong baliw nun. Hininaan ko yung boses ko. Pero kinakausap ko pa rin ang mga elemento. Wag na nila akong gagambalain pa. Nasabi ko pang papatayin ko sila Hindi ko naisip na mas kaya nilang gawin yon kesa sa gagawin ko sa kanila. Bumalik ako sa pagkakahiga noon habang nagdadabog. Humahangos pa ako na inis talaga. Sa kabutihang palad ay hindi naman ako pinatulan. Kinabukasan, nagpalinga-linga pa ako sa loob ng silid sa pagkagising ko. Nanlilisik yung mga mata ko nun. Sinipat ko yung bawat sulok, maging ang ilalim ng higaan. Sinabi ko pa na kapag may nakita ako, papatayin ko talaga. Wala namang nagpakita. Sunod-sunod na araw pa akong ginagambala. Pero hindi na ako nagpapatinag. Kahit pa sinasaktan ako at pinaparinggan. Maging yung pagkablot sa kumot wala na akong pake. Para bang nabanas na rin sila. Kasi nga dumadami ng dumadami. Dito ko na nasilayan ng 3 maliliit na paslit na tumatakbo-takbo sa may sala. Sa kada uwi ko talaga noon ay dadaan ito sa harapan ko sa sala noon. Tapos tititigan ako bigla. Yung mga mukha ay para bang pusang mga galit. I mean maging yung tinig ay pusang-pusa talaga. Gumagawa ang bibig at ngiyaw ng pusa ang naririnig ko. Dinuduro ko naman ng kamay. Nagda-dirty finger pa ako noon. Kung minsan, inaambahan ko ng sipa. Aba, tumatakbo. Meron ding laging nakasuksok doon sa may ilalim ng hagdan. Pabilok siya na parang tao pero may ubod ng laking tiyan. Kulay abo at sa itsura pa lamang ay parang ang baho niya tingnan. Pero gaya ng sinabi ko, hindi na ako natatakot. Pero Sir Seth, hindi ko pa nakikita yung laging nagpapalayas.
boses lamang ang naririnig ko sa kanya. Walang imahe, walang kung ano. Yung napakalaking nilalang na may malalaking mga mata at yung may mahabang buhok sa aparador ni ate ay hindi ko na nasisilayan. Para bang nagbakasyon ang mga hayop na yon. Tapos itong kabayo na sinasabi ni Mang Bindito, hindi ko pa nakikita. Yun ang mga makukulit ang lagi kong nasisilayan. Yung nasa salamin na mukhang palaka. Tiyanak, yung nasa hagdan, yung nasa ilalim ng lababo sa kusina, at yung nasa dingding na laging nakadikit. Ito yung nakita ko sa may banyo kasama si ate. Pero binabaliwala ko lang. Sabi ko sa sarili ko ay bahala kayo dyan. Tingnan natin kung sinong susuko. Inaangasan ko tapos sinasabihan kong suntukan kami. Wala eh. Kung matatakot ako ako lang ang problema. Wala namang pakialam yung mga magulang ko tungkol sa mga ganitong usapin nun. Ipinaalam ko pa nga kay Mang Binido. Sobra siyang nagulat. Huwag daw akong kumpiyansa dahil pumapatay umano ang mga ito. Hanggat maaari ay iwasan ko na lamang. Huwag hahamunin. Kako naman ay inaangasan ko pa nga. Tapos sinahamon ko. Naku kang bata ka. Baka matulad ka sa tiyo mo. Ganon din siya dati. Naging matapang. Pero anong nangyari? Pinatay. Kitang-kita ng mga mata namin, Ricky Ro. May humatak sa kanyang paa habang nasa itaas siya ng puno ng niyog. Malay mo samahan ka sa eskwelahan tapos itulak ka na lang bigla sa gitna ng kalsada. Di patay ka. Nako, ako pa naman ang tagasundo. Baka ako pang makasagasa sa'yo. Sus Mariosep, tigilan mo na yung paghahamon na yan ha. Tumango talaga ako nun. Hinahayaan ko na lang. Alam niyo bang kapag nagbibihis ako habang nakaharap sa salamin, may nakatayo sa likuran ko. May refleksyon na ako sa salamin. Salamin ito ng sala. Minsan kapag nagsisipilyo ako sa banyo ay may biglang sisilip na mga mata sa decoratives. Sarap tusukin. Inakala ko talaga na yung tapang na yon na makakapanatag sa akin pero noong magpakita na yung nagsasalitang halimaw, sobra akong kinilabutan. Alam niyo ba kung ano siya? Kung hindi ako nagkakamali. Isang demonyo. Mamula-mula ang balat. Yung mga mata, hindi lang nagbabaga. Umaapoy pa. Malaki. Hanggang bewang lamang ako at nakayuko pa yun sa kisame. Noon itong isang umaga at walang klase. Umalis sa mga tao sa bahay at ako na lamang ang natira. May pinuntahan si ate. Ang mga magulang ko naman ay nasa kanilang trabaho at negosyo. Napatulala talaga ako noon. Walang mapaglagyan ang kilabot ko. Nabahag ako. Yung yagbadoodles ko parang lumiit eh. Etong nilalang na animoy demonyo ay nagsalita. Binibigyan niya raw kami ng 3 araw. Kapag hindi pa daw kami magsilaya sa bahay na yon, isa-isang magkakasakit ang mga kasama ko. Kung ayaw ko daw maniwala, sisimulan niya sa akin yon. At sa mga puntong yun mismo niya sisimulan ng patikim. Walang ano-ano noong maglaho ito. Biglang nanginig ang katawan ko. Tapos itong mga kamay ko ay parang napasma ng husto. Nangungugat ako noon. Nahihirapan din akong huminga. Basta hindi ko mawari ang nangyayari sa akin. Ilang mga sandali lang ay nakaramdam ako ng matinding panglalamig. Niyakap ko ang sarili ko habang nangyayari ito. Muli kong narinig ang boses ng nilalang. Siya daw yung kumuha sa mga kaluluwa ng kaanak ko. Maging ang ginagabayan niyang mangkukulam na si Lola, na siyang naglikha sa kanya. Siya din ang kumuha ng kaluluwa nun. Pagkatapos ay humagikik yun ng tawa. Pahina ng pahina ang boses nito na animoy palayo ng palayo. Nilagnat ako ng pagkataas-taas at sa mga puntong ito ay wala na ako sa diwa.
Hindi ko na alam ang mga nangyari. Bumalik ang ulirat ko pero napapalibutan ako noon ng mga tao. Nasa paanan ng mga magulang ko. Nasa pinto si ate. Sa uluhan ko ay si Mang Binido at ang asawa nitong si Aling Yosa. May isang ubod ng tanda na parang ermitanyo. Nasa gilid ko. Naangat ang mga kamay habang nakapikit ang mga mata. May banda ng kulay dilaw. Ang haba ng balbas niya. Ilang sandali lang ay may kung anong pinagpag ito sa katawan ko. Hindi ko matukoy na kung anong dahon yun basta. Pahaba, parang tanglad. Nagtanong ako kung ano ba ang nangyari. Paus ang boses ko at pautal-utal pa yon. Ang sabi naman ni Mang Binido, 2 araw akong walang malay. Ginagamot umano ako ng isang albularyong taga Siraway. Hindi ako nakapagsalita. 2 araw akong walang malay. Hanggang sa nagsalita itong albularyo, kinakausap niya si Mang Binido. Sa pagkakaintindi ko ay malakas daw ang bati sa katawan ko noon. Papatayin umano ako ng elemento. Sumasabat naman si Tatay Jacob at ano ba daw ang mga dapat gawin at baka makatulong sila. Itong albularyong pangalanan nating Mang Santing. Umiiling na parang tumitirik ang mga mata. Sa ngayon ay wala kayong gagawin maliban na lamang sa pagdadasal. Walang silbi ang basbas dito sa bahay. Sabi ng nagbasbas ay positibong enerhiya. Magiging positibo talaga kapag ang namamahay ay isang demonyo. Magaling manglinlang ang mga ito. Bukod pa dyan, marami pang iba. Lahat masasama. Isang mangkukulam ang may-ari ng bahay na ito at sa pakiramdam ko ay napakalakas ng mangkukulam na yon na kayang tawagin ng isang alagad ng dilema at ginawa pang gabay. Wala ba talagang sumubok ni ibang albularyo dito at pinakailangan pang ipatawag ako? Wika ng albularyo. Ganoon pa rin ang mga mata niya. Nakatirik. Hindi lumilingon sa kinakausap. Napakaraming albularyo dito, Santing. Ako nga may alam din pero hindi ganun kalalim ang karunungan. May mga biyasa dito pero sadyang natatakot sila sa bahay. Hanggang titig lang. Kung sa bagay hindi naman nagpatawag ng albularyo ang dating nakatira. Kahit pa man napakalala na ng kababalagan dito may mga gusto mag-imbestigang albularyo noon pero hanggang doon lang. Yung taga Surigao na antingero natakot din. Nakapunta kasi ako sa Surigao minsan tapos nabanggit ko yung patungkol sa bahay. Ang sabi nung antingero baka makatulong siya Nung makarating, hanggang titig lang din. Ako man nakinig ilabutan din dito, Binido. Pero susubukan ko hanggang sa makakaya ko. Kung pwede lang sunugin ang bahay. Pero sasabog talagang poder dito at gagala ang mga elemento. Maraming masasapian. Nangyari na yung ganito sa Basilan. Kulto naman yung may-ari ng bahay. Abay, malaking problema talaga nung sinunog yung bahay na yon. Parang nagka-epidemya. Nagkasakit ang mga kalapit bahay. Ang daming nagpaparamdam. Hanggang ngayon ay wala pa rin nakakapagpalayas sa mga elemento doon. Pag-uusap ng 2 matandang lalaki. Hanggang sa nagmungkahi itong si Mang Santing na magsasagawa siya ng ritual. Palalabasin niya sa pagkukubli ang mga elemento. Pero dapat ay naroroon kaming lahat. Mga magulang ko at kapatid ko. Kasama si Mang Binido at ang asawa niya. Yun din kasi ang sinabi ng albularyo. Para daw maging isa ang lakas nila. Kumbaga, kukuha ng lakas si Kasanting sa mga tao sa loob ng silid nun. Kukulangin kasi umano ang karga niya. Pero wag umanong mag-alala kasi nga hindi makakapanakit ang mga nilalang. May isasagawa siyang matinding harang at papagitna daw ang lahat. Ako noon kahit masama ang pakiramdam ko pero malinaw sa akin ang mga nangyayari. Maliban na lamang nung iniwan ako ng kamalayan ko. Nagsagawa ng ritual.
Tingin ko ang pamamarang ito ay nabanggit na sa ibang mga kwento. Inusog sa gitna ng silid ang higaan. Naroroon lamang ako nakahiga nun. Binudburan ng asin ang palibot ng higaan. Pabilog. Medyo may kalakihan talaga ito. Pumagitna na sila nanay. Yun din kasi ang mungkahi ng matanda, na pagkatapos makabudbod ng asin, pasok kaagad sa loob ng bilog. Hanggang sa silid lamang na mga mata ko ang nasisilayan ko. Basta pagkatapos noon ay nangangamoy kamangyan na. Pinatay ang ilaw hanggang sa maya-maya ay nagkaroon ng liwanag. Alam kong galing sa kandila kasi nga naaamoy ko ang samyo. Hanggang sa bigla na lamang sumigaw ang aking ina. Ang sabi ay nakakita daw siya ng mga batang maliliit. Ang papangit daw na mukha, parang mangangagat. Yan na siguro ang mga tiyanak. Aba, lumabas na kaagad. Nababahuan siguro. Sa oras na mag-usal ako, mamaya-maya lang ay mapipilitan silang lumapit lahat. Pupuksain ko ang namumuno sa kanila. Tingin ko itong demonyo eh. Ikukulong ko ito nang hindi na makapanalasa pa. Sobrang hilas. Agawin ba naman ang bahay ng iba? Pambihirang nilalang. Wika ni Mang Santing. Narinig ko ang pag-uusal noon. Saglit lang. Tapos dito na ako nakakarinig ng sari-saring mga tinig noon. Nakikita ko na. Pagkadami-dami nila. Nasa gilid. Ang iba ay nakasalampak sa may dingding at nagsiksikan talaga ang mga nilalang na ito. Si nanay ay wala na. Naririnig ko ang pag-iiyak nito habang pinapakalma naman ng tatay. Maging si Aling Yosa ay umiiyak. Yun bang nagdadasal? Samantalang si Mang Binido ay isa-isang kinikilala ang mga lumilitaw. Ilan sa mga ito'y nakita niya na umano. Lalo na yung mga nasa itaas ng kisame. Ito yung nakita ko doon sa banyo. Nasisilayan ko din ito. Nakahiga kasi ako noon. Tapos yung malaking nilalang ay naroroon din. Pero wala pa yung nagbabagang mga mata. Isa-isang dinuro ng daliri ni Mang Santing ang bawat nilalang. Pinapagalitan ng mga ito. Pinabantaan na magsilayas at huwag angkinin ang bahay ng tao. May tirahan naman silang nakatalaga para sa kanila. Nabibilang sa kabilang mundo at huwag na ising manghamak. Dahil walang karapatan ng nasa ibang mundo na umangkin ng pinagmamay-ari ng tao noon. Maging ang mga ito, kapag may nakialam sa kanila mga tao umano, magagalit. Tapos ngayon lumalabas na mga agaw pa ng bahay. Nang babati nga kayo kapag nasasagi kayo sa tinitirahan ninyo. Ang kakapal naman ng mukha ninyo. Hoy, hindi porket mga pangit kayo natatakot na ako sa inyo. Dahil kung may abilidad kayo mas may abilidad ako sa inyo. Kapag nanatili pa kayo dito, tutunawin ko kayong lahat. Gusto nyo ng halimbawa? Gusto nyo? Matapos kong pakawalan kayo ngayon, huwag na kayong babalik dito. Bulalas na matandang albularyo. Para bang naninermo ng paslit ito. Mantakin nyo ang aamo na muka. Siguro ay dama nilang lakas ni Mang Santing. Ilang mga sandali pa ay nagsilaho na mga nilalang. Tapos nagtirik pa daw ng 13 kandilang itim itong si Mang Santing. Gaya ng sinabi ko ay hindi ko nasisilayan ng ibabang parte. Pero kwento ito ni tatay. Sinindihan ng mga kandila. Matagal na nag-uusal si Mang Santing. Hanggang sa lumabas na yung hinayupak na laging nagpapalaya sa amin. Ito maangas. Hindi nakagalaw. Kumumpas lamang ng kamay si Mang Santing. Para itong sumabog na alikabok. Kasabay noon ang pagmungkahi ng albularyo na tulungan siyang patayin ng mga kandila ng mabilisan para hindi na umano makalabas ang nilalang na yon. Siyempre dahil pinatay ang ilaw, nagdilim talaga. Hindi pinindot yung switch noon. Iniwan na lang akong mag-isa sa may silid.
Hindi ko alam kung bakit pinalabas na sila nanay at tatay nun. Ultimong sinamang Binido at ang asawa nito. Hindi din naman nagpaliwanag sa akin ang albularyo. Hanggang sa nakatulog na lamang ako at pagkagising ko. Nasa sala na ako nun. Inilipat nila ako nang hindi ko man lang namamalayan. Ayon kay May Santing, sinadya niyang wala akong alam para wala ding alam ang demonyong yon. May kapit kasi umano ako at pwede pang makabalik gamit ang katawan ko. Noong nakatulog na ako ay nagsara na rin ang lagusan ng nilalang kaya dito na nila ako inilabas sa silid. Ngayon ang demonyo ay naroroon. Naroroon ang presensya nito sa silid na yon. Huwag na huwag pa pakialaman ang silid. Kung maaari lagyan ng malaking kandado. Nakakulong lang umano ang kampon ng dilim doon at wala yung alam sa nangyayari. Nilagyan niya rin ng selyo umano ang bawat kanto ng silid. Dahil kapag hindi sinasadyang mabuksan ang kwartong ito, hindi makakalabas ang kampon ng dilim. Pero para doble ingat umano, wag na lang talagang galawin ang silid na yon. Namangha ako. Yun palang ibig sabihin niya ng pagkulong sa nilalang. Siguro yung diwa ko ang daanan nito kaya inantay ako makatulog noon sa kapalang dinala sa labas. Kung sabagay, maraming bihasa naman dyan talaga sa Siraway. Natahimik na yung bahay noon. Wala na akong nararamdaman. Wala nang nakikita. Wala nang nakaumang sa salamin. Wala na talaga. As in ang linis. Unti-unti na rin akong nagkakaroon ng lakas ng loob noon. Nagiging panatag at nagiging masaya. Nanghingi ng tawad sa amin ng ate ang mga magulang namin. Malaki daw talaga ang pagkukulang nila. Etong si Mang Santino o si Mang Santing, ni Kusing ay hindi yun humingi ng bayad. Matapos noong mga isinagawa niya ay sinabi lang nito na babalik siya pagkatapos ng 1 buwan. Bumalik naman ito at nakumpirma na wala na talagang pagpaparamdam. Tingin ko may kaya sa buhay itong manggagamot na ito eh. Kasi nga sa pagkakaalam ko, nagiging kabuhayan yung panggagamot. Kahit anong magagawa ng isang biyasa may bayad. Samantalang itong sila Mang Binido, buong pagtitiwala ng pamilya namin sa pamilya nila. Binigyan na ng sariling lupain para balang araw kapag dumami yung angkan, may matitirahan. May pamamahayan ng mga mababait na tao. Etong bahay hanggang ngayon ay naririto pa rin. Dito ako nakatira. Pero ni isang beses, hindi ko inisip na buksan pang muli ang silid na yon.